PRRD minumulto ngayon ng isa sa dati niyang opisyal. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, road to 2 million subscribers na po tayo. Kaya naman anong pang hinihintay nyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, multo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo guys, pakalat-kalat po kasi ito mga sangkay sa social media. Siguro po pwede nyo po itong i-research sa Google. Madaling makuha ang information mga sangkay. Ayon po dito, ayan po, may post ang isang millennial voice. Nakikita nyo mga sangkay? Sabi dito, wake up Cebu. Justice for Cebu. Anong nangyari mga sangkay? Kasi, sa Cebu, grabe po yung minahan doon. Ito, ipapakita ko lang sa inyo mga sangkay. Yung Dolomite Beach, hinukay po yan doon sa Cebu during the time of former President Rodrigo Duterte. Ito mga sangkay, Cebu Mining. Grabe ito mga sangkay. Makikita po ninyo ang malalang sitwasyon ng Cebu. Yan po. Yung reason bakit po sila ganong kabilis bahain mga sangkay nakaraan lamang at may mga pumanaw po na marami sa ating mga kababayan, kami po ay nakikiramay sa mga kaanak at kapamilya, ay dahil po dito mga sangkay sa pagpahintulot na pagmimina mga sangkay. Tulad po nito. Ayan o. Maraming mga netizens ang nagko-call out ngayon. No, at sinasabi po nila na, kumbaga, i-ano na to, gawan na ito ng paraan. Kasi, pambihira, habang nakakalbo ang ating kabundukan, ang kagubatan, mga sangkay, yung distraction yan, may balik sa atin. Malala, mga sangkay. And, kung ano yung nakita natin sa Cebu, yun po yun. Yun yung distraction, mga sangkay. At nagsisimula pa lamang po yun. Kasi nga po, yung makikita nyo mga sangkay sa kabundukan ng Cebu, talagang winarak po mga sangkay sa pamamagitan po ng pagmimina. Ngayon, ano ba ang nangyari mga sangkay? Eto, sabi dito mga sangkay, it was Duterte. Ayan po. Yan, mababasa po ninyo dyan sa post. It was Duterte who lifted the 9-year nationwide ban on new mining permits. Then, noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mayroong isang magaling and very vocal mga sangkay na isa pong opisyal niya. Ito po ay walang iba kundi si Gina Lopez. Yan. Sabi dito, mga sangkay, Duterte, ito yan po si Ma'am Gina Lopez. Siya po mga sangkay ay wala na sa mundo. Sumakabilang buhay na. No? Sumakabilang buhay ng mga sangkay. Ngayon, ayon po dito, Duterte was the president when Gina Lopez, the strongest anti-mining advocate, was rejected by the Commission on Appointments. Na-reject si Gina Lopez at the time. Bilang isang kasi alam niyo naman mga sangkay, bago ka maupo sa bilang maging miyembro ng gabinete, kailangan po may approval mga sangkay at dadaan po dito sa Commission on Appointments. And at that time mga sangkay, si Ma'am Gina Lopez nagpasara na po ng napakaraming minahan sa Pilipinas. Pinasara po niya ngayon at that time. Ngayon, dito na siya pinag-initan. Kasi itong mga guys, alam po natin yung korupsyon sa Pilipinas. Alam po natin yung mga sindikato sa ating bansa na may mga kapit po ng mga politiko, mga senador, kongresista at marami pa pong iba. So, ang nangyari, sa pagdating po sa Commission on Appointments, ni-reject po itong si Gina Lopez. Bagamat nagsalita po si PRRD dito, mga sangkay, na ayon nga po sa kanya, mukhang pinag-initan daw po si Madam Gina Lopez. Pero mga sangkay, may tanong pa rin Anong nangyari talaga? Nilaglag ba siya? May basbas ba sa dating Pangulo?
na ilaglag si Gina Lopez dahil sa kanyang rampant mga sangkay na pagkalampag sa mga nag-ooperate ng minahan dito sa ating bansa. Ngayon mga sangkay, nagque-question ito kasi nga po, kumbaga, nakikita ngayon ng taong bayan na sayang si Ma'am Gina Lopez. Sayang yung effort niya. Kasi at the time mga sangkay, yung mga kabundukan natin ngayon, hindi dapat kagaya ngayon. Tingnan nyo mga sangkay, yung Sierra Madre. Di ba yung Sierra Madre, kinakalbo po mga sangkay ang kabundukan. Bakit? Kasi nga po, it was Duterte who lifted the 9-year nationwide ban on new mining permits. Pwede nyo po yan hanapin sa Google. Madali pong mahanap yan. Madali pong mabasa yan. So, ganun po kanakakalungkot ang nangyari. No? Dahil po doon mga sangkay sa, kumbaga, pagtanggal ni PRRD sa 9 na taon na nationwide ban sa mining permits, nagkaroon po ng distraction na malala ang ating bansa. At ito po ay nangyari doon sa Cebu. And who's next, mga sangkay? Sino ang next? I-comment nyo nga mga sangkay, ano pang mga lugar ang pinagmimimina ngayon? Alam niyo sa ibang bansa, yung minahan, hindi po siya nakakasira, hindi po yung, may mga minahan, mga sangkay na napoproteksyonan pa rin ang kalikasan. Pero mga sangkay, may mga minahan na grabe ang distraction. Mostly na mga minahan na nawawasak po talaga ang kalikasan. May ilang minahan lang mga sangkay na kahit papano mababa ang antas ng pagkasira sa kalikasan. Pero mostly nawawasak ang kalikasan na malala. Kasi hinuhukay nila yan mga sangkay, pinapasabugan yan para po mahanap doon yung mga natural resources na nasa kalupaan. So ngayon mga sangkay, ano nangyari sa Cebu? Ayun, binaha. Pagkatapos bahain, kita nyo mga sangkay, yung tubig galing po doon sa bundok kung saan minimina. So ang tubig wala nang kayang sumalo mga sangkay sa lakas ng impact ng buhos ng ulan. Kasi kung maraming punong kahoy yun mga sangkay, every time nadadaan po yung, di ba, tinuro po sa atin yan ng mga high school tayo or elementary, kapag maraming punong kahoy, maraming sumisip-sip sa mga tubig na yan. Pero dahil nga mga sangkay, nakakalbo na ang kabundukan, ayun po ang nangyayari. Disgrasya. Kaya ngayon mga sangkay, itong si Madam Gina Lopez, si late Secretary ng DENR, Gina Lopez, ay kumbaga namimiss ng taong bayan. Kasi nakita nila dito na grabe, ang todo effort po si Madam Gina Lopez para po maproteksyonan ang ating kalikasan sa pamamagitan po nitong mga distraction ng pagmimina. Tapos, nung wala na po si Ma'am Gina, kasi ang nangyari mga sangkay, nung wala na po si Gina Lopez, eto na ang nangyari. Tinanggal na po ni PRRD ang 9 na taon na nationwide ban sa mga bagong mining permits. Kaya ngayon, mga sangkay, tingnan nyo ang nangyayari. Ang Sierra Madre, na siyang sumasangga sa mga malalakas na bagyo, winawasak na rin. So, anong magiging future ng Pilipinas niyan? Diba? Grabe. Well, ano po ang inyong opinion dito sa isang matinding multo ngayon sa buhay ni PRRD? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.